Don't worry, first time ko rin kayo makita. Patas lang tayo. Yes. Sino dito yung second time, third time nakita na ako? Diba? So ito kwento muna bago tayo mag-start. Kasi maganda na magsisimula tayo, magsasama-sama tayo dito, nakilala natin yung bawat isa. Yes. Okay? So sasabihin nyo sa akin, parang ganito yan eh. Sa paaralan, bakit ka nag-aral? Sino nagtuturo sa atin? Guro. Teacher. Bakit tayo nakikinig sa teacher? Para matuto. Para matuto. Mayroon bang kakayahan o credibility ng teacher para turuan tayo? Yes. Bakit? Pumasa sa board exam. Yes. In short, nagka-resulta. Yes. Kung sa network marketing, ganun din. Huwag kayong basta-basta makikinig lang sa mga nagsasalita pero feeling ang galing, pero wala namang resulta. Tama. Tama. Kasi sa network marketing, disclaimer, hindi po lahat tayong tatamaan, magbago ka na. Maraming mga galing magsalita pero wala namang resulta. Tama. Ganon din sa larangan ng pag-asenso. Kung sino yung papakinggan mo, mag-ingat ka. Diba? Kasi sabi pa nga sa Biblia, marami ding mga bulaang propeta sa network marketing. Tama. Madaming magaling magsalita, pero hindi naman nila kaya i-apply sa sarili nila. Tama. Okay? So sa mga OFW natin partners, dapat hindi lang magaling tayo. Sa salita, kailangan magaling din tayo sa gawa. Okay? So magpapakilala muna ako sa inyo para alam niyo kung sino yung kaharap mo. Yes. Gagaya nga rin ako dati, nag-network 10 years ago. Okay? So, kung iisipin mo, ilang taon ako ngayon? 30. 30. 28. Yes. Meron chocolate. Meron chocolate ah. Actually, I'm 18. Sana Sabi, wait. Ito na si Kuya eh. Di ba? Actually, I'm 32 years old. Okay? So, na-invite ko ako sa network marketing 2012. Yes. Okay? So, nag-aaral po ako that time. I'm from Salcedo, Eastern Samar. Sino po nakapunta na ng Samar? Summer pa lang. Sino po dito yung taga-Samar? Wala. Wala. Wala? Taga-Leyte. Leyte. Diba? So, galing sa isang barangay na liblib, diba? Yung daanan pa lang pa, alam mo na, pag yung daanan pa lang lubak-lubak, alam mo na kung anong klase ng hanap buhay ng tao. Tama. Nag-aral sa Tacloban City, first time makapunta ng city, kaya nung time na first time ko po dito sa Tacloban City, akala ko ang ganda-ganda na ng Tacloban. Kasi first time ko, imagine mo, for how many years nakakulong ako doon sa lugar namin na ang hanap buhay lang pagbubukid, pangingisda. Kaya napunta ako ng Tacloban City dahil gusto ko makatapos ng pag-aaral. Kasi sabi ng nanay ko, pag nakatapos ng pag-aaral, magkakaroon ng magandang trabaho. Diba? Tama. So in short, napunta ko dito ko nag-aaral sa Tacloban. Kahit pa paano naman po, dahil nasipag natin pag-aaral, nakatapos ako 3 kurso. Wow. Sana Pwede. all. Pwede. Ito yung maganda, ito yung good news. Akala ko, na pag madami kang natapos, madali aasenso ang buhay. Makahanap ng magandang trabaho. Okay? Bipisan ka nag-aral, baka kasi hindi naniniwala yung iba eh. Diyan lang po yan. Sa St. Paul's School of Business and Law. Okay? So, graduate ako ng accountancy, accounting technology, tapos commerce. Talino si sir. Okay? Yun na. Yan ang story. Nung time na nag-aaral ko ako, na-invite pa ako ng classmate ko. Student. Diba? E siyempre, galing ko ron, nalatagan sa office na upo sa harapan. Sabi kasi ng kaibigan ko, kakain sa McDo, first time ko makapunta ng McDo. At never pa akong nakapasok ng McDo ng time na yun. Diba? Kasi ang mindset natin dati, pag nakakapasok ka ng McDo, ibig ang mindset natin yung mga may pera lang. Kasi wala tayong pera eh. Diba? Takot ka nga pumasok eh, baka sitahin ka ng gwardya. Diba nakakalumuran yung self-confidence pag wala kang pera? Alam mo, ikaw sarili mo, dinidiscriminate mo na. Diba? In-invite pa ako, sabi sa akin, Ren, punta ka ng downtown. Lilibre kita ng McDo. Siyempre ako excited. Yes. Makakakain din sa McDo. Sa wakas. Sabi niya, baba ka doon ng RTR, tapos sakay ka ng tricycle, tapos pag sakay mo ng tricycle, sabihin mo, baba ka sa Leo's Lodge. Sabi ko, puti, Leo's Lodge. Anong gagawin namin doon? Sa taas pala yung Leo's Lodge, sa ilalim ng office. Doon po ako na-invite. Tapos sabi ko, akala ko sa McDo tayo. Sabi ng nag-invite sa akin, Ren, huwag kang mag-alala. Kasi dito muna tayo pumunta, dito mag-aantayan. Kasi para sabay-sabay nito. Inaupo ako sa harapan, katulad nyo na. Tagal, hindi pa nagsisimula.
Pagtingin ko, mga ilang minuto, ang dami ng tao sa likod ko, di na ako makalabas kasi punong-puno eh. Tapos biglang naglabas ng products. Nandun na sa mesa. Sabi ko, ano ba yan? Sabi naman sa akin, nag-bet sa akin, Ren, relax ka lang. Kasi yung mga produkto na yan, yun ang sponsor, bakit tayo maliligas? Kaya naman yung sa hindi daw. Kasi first time kong makakapag-McDo sa buong buhay ko eh. Nice Di ka. ba? At yun na yun, biglang may pumunta sa harapan is teacher at ang sabi, "Good morning." Sabi ko, tinignan ko yung labas. Good morning, gabi. Tinignan ko yung tao nag-invite sa akin, sabi sa akin, "Ren, relax ka lang kasi may mangyayari ka kayo." Ito kayo nga, good morning, gabi. Di ba? Ito yung matindi. To cut the story short, nabaliw ko ako. Dalawang bagay lang naintindihan ko nung time na yun. Kasi imagine mo, kung ikaw yung tipong tao na sobrang hirap sa buhay, gusto mo umangat sa buhay, di ba hindi mo titingnan yung bagay na alam mong wala ka, titingnan mo yung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. Yes. Dalawang bagay lang nakita ko nung time na yun. Galing hirap, yung 450,000 na pwede daw kitain, tapos yung kapital na ilalabas. Sabi ko sa sarili ko, 2012 yun na, yung puhunan that time 7,450. Sabi ko sa sarili ko, kung ito yung amount na halaga para makapagpabago at matulungan yung buhay kong maangat sa pagiging mahirap, gagawin ko ng paraan. Sige, ito na. Nasa St. Paul's, private. Sa St. Paul's kasi pwede kang makapag-exam kahit hindi pa mababayaran, promissory. Siyempre, gawa ng paraan. Sabi nang nag-invite sa akin rin, sakay ka ng bus. Sabi ko, bus, walang bus dito, multi-cap lang. Hindi ko na-gets eh. Kaya na mga ganon. Di ba? Yes. Dahil pa sa kabaliwan ko noon, in short, yung pangbayad ko ng tuition, yung pinaka-entry ko. Sabugod. Tapos hindi ko na, may pagpingin ako. Sayaman na tayo. Kaya sabi ng speaker, 2 tao lang ito eh. Ang dami kong kakilala, 2 lang. Ang bilis lang nito. Diba? Sino yung excited? Yung first time na invest sa network, di ba baliw na baliw ka? Yes. Kasi kailangan natin balikan yun eh. Kasi yun ang magpapa-remind sa atin bakit tayo nandito. Tama. Kasi the moment na tumagal na tayo sa network, akala natin pumapapas na yung pangako, nangyayari ba talaga sa ginagawa natin? Kasi gusto ko makita yung daan eh. Kasi minsan, yung dinadaanan natin ngayon, di ba? Ano nakikita mo? Padilim ng padilim. Kala ko 2 tao itong di ba? In short, ito na. Nagtingin ako sa office. Parang dito, pabayad na ako eh. Yung bibigay ko ng pera, parang gusto kong bawin. Tingin ba talaga ako? Hindi na magkalala. Hiyaw mo na tayo sa nag-bet sa akin. Para sure na payin na yan Binigyan eh. ko ako ng 20 sabon na glutathione, tapos Front 20 row. sabon na Kojic, tapos 10 kape. Alam mo, nagpauwi na ako, naglalakad ako sa Santo Niño Church, dala akong sales kit, tapos may brochure pa. Lord, tama ba talaga ginawa ko? Yung pag-vision ko. Ang picture. Lord, tama ba talaga yung ginawa ko? Yung nakaka-relate, mga gumawa ng paraan. Di ba? Hindi mo alam kung tama ginawa kung decision sa buhay eh. Tama. Kasi first time, wala kang idea sa network. Okay lang sana yung mga nandito kasi ang dami ng idea sa network. Pag ikaw galing kang bukid, tapos pupunta ka dito, dalawa lang naman yun. Bakit di ka sasali? It's either wala ka talagang pera or wala kang rason bakit ka? Sasali. Bakit mo gusto kong umangat sa buhay? Tama. Hindi ako kasi gusto kong umangat sa buhay kasi sobrang hirap ng buhay namin dun. Lalo na dunaanan tayo ng Yolanda. Tama hindi? Tama. Pag wala kang pera, wala kang choice eh. Gets nyo? Ito pag may bigayan, pag ikakapartido ng kapitan, hindi ka mabigyan. Di ba? Ngayon, tupad. Ngayon, wala ka ng tupad. Ganon yun, totoo. Ito na, sabi ko, Lord, tama ba ginagawa ko? Yung sales kit namin doon, may nakalagay si Manny Pacquiao, nagaganon. Sabi ko, approve. Di ba? To cut this story short, dahil po sa kabaliwan, everyday nag-attend ng training. The process. Believe me or not, yung first check ko, umabot ako ng 10 months bago kumita ng 1,500. Sana all umabot. 10 Araw-araw months na yan. nag-training, 10 months. araw-araw, Minsan nga 1 lahat year. dinaanan ko. So doon ko na-realize mga kapartner na sa mundo para ng network marketing, hindi dito pagalingan, Yes. patatagan. Kasi kung totoo, sasabihin ng totoo yung sabi sa network eh.
Friend, bakit network? Diba? Nakatapos ka naman ng pag-aaral eh. Meron akong nakita dito na hindi nakita ng iba. Tama. Kasi kung sasabihin mo sa akin, network lang ba ang pwede kang umasenso? Hindi, madami naman dyan eh. Pero isa yung network na kung saan pwede kang umasenso sa pinakamabilis na paraan, hindi mo kailangan maglabas na malaking kapital. Tama. Sabihin ko yan sa inyo. Kaya yung first company nyo, hindi ibig sabihin na pag nag-fail ka doon, hindi ka na para dito. O ito, nangyari. First invite ko, classmate ko. Alam mo, hindi ko pa nga sinasabi, negative na. Kasi nakita daw ko sa downtown eh, may dalang sales kit. May networking yan. Diba? Yes. Ito mo matindi. Sabi ko sa kanya, Red, yaman tayo. Sabi ko sa guys, sama ka sa akin. Mali pala pag-invite. Yes. Kasi nga, importante, sa ganitong klaseng business, importante yung taong sasamahan. Dapat may saktong kaalaman na kaya kang turuan i-level up. Yung taong nag-invite sa akin, wala din kaalam-alam. Ang sabi niya lang, basta. Kasi yan ang turo eh. Yayaman. Hindi po totoo, wala pong ganun. Kailangan may sapat na kaalaman. Kasi pansinin mo, yung mga taong professional, kumapasa sa board exam, pumasa ba yan dahil lang sa basta? Hindi. Hindi, nag-aral yun. Diba? Ilang puyat yun ang ginugol para lang pumasa sa board exam. Ganon din sa atin. Diba? So, ang point ko dito sa atin, nung time na nangyari yun, sabi ko, kala ko madali ang network. Tuloy-tuloy lang ako. Alam mo, dumating sa point, nagpa-flyers ako sa downtown eh. So, totoo. Dami binibin ang flyers, naisip ko. Ito ba talagang buhay? Minsan nahihiyan na ako sa ginagawa ko eh. Diba? Pero hindi mo kailangan gawin yan. Kasi ngayon, sa panahon natin yan, iba na yung era ng network. In short, naglaylo ako, nag-focus na naman ako sa Akads. school. Aral ulit ako. Pero hindi naman ako logi doon dahil meron akong mga natutunan doon na na-apply ko. Pasok na naman ako. Na-invite na naman ako. Talaga networking na to. Parang networking talaga ako. In-invite na naman ako. Sabi ko, hindi, alam ko na yan. Basta yayaman dyan, yaman dyan. Wala ako, hindi ako negative sa network kahit hindi ako kumita. Kasi yung na-experience ko doon na knowledge, nadala ko siya. At isa yung reason bakit ako nandito ngayon. Yun. In short, na-invite na naman ako, nag-pay na naman ako. Pero ang good news, in 10 months ko hindi na 1.5. Kumita naman ako doon ng more than 150,000. Pwede na. Nag-level up na. Ito, para makita. Nag-full time na naman ako. Hataw na naman. Grabe, ay naman talaga tayo sa network. Ito tsura ko dati, full time ulit. Oh. Ito mag-i-invite sa'yo, 12 years ako. Sasabihin ko sa'yo, yaman tayo, maniwala ka hindi. Kimpang. Diba? So mukha, alam mo nang walang pera eh. Totoo yung kasabihan, pag hindi ka naman talaga pangit, wala ka lang talagang pera. Oh, pansin mo, Dr. Vicky Bilo, senior citizen na pero parang 49 years old. Ikaw hindi ka pa senior pero parang senior ka na. Bakit? Stress ka eh, wala kang pera. Dumating yung point na time na nag-network ako, lalakas ng loob ko dahil hataw ulit ako, pumunta po ako ng Cebu, first time kong pumunta ng Cebu. Ang dala-dala ko lang pera, 3,500. Magpapas ko yun. Pagdating ko ng Cebu, hindi ko alam saan ako matutulog, saan ako mapupunta. Kasi first time ko nga, yung dala ko lang pera, 3,500. Yung pamasahe ng super cut that time, nasa 650 at mura pa yun. Magkano na lang tira? Pagdating ko doon, ang daming tulong doon, di mo alam, take advantage ka. Sakay ka dito, sakay ka dito. Ang ginawa ko, lakad lang ako ng lakad. Antong na napunta ako doon sa Puente Circle. Sa Puente Circle, magpapasko, meron po dyan mga bahay-bahay ng mga Santa Claus. Alam niyo po, dyan ako natulog. Oo, magpapasko yun, sabi ko, Lord. Ito ba talagang daan ng pagyaman? Ba't kailangan dumaan sa ganito? Dumating po sa point na habang humahataw po ako, na-accidente po ako ng motor. Nakaligis pa ako na ayam. That was 3 AM, madaling araw, humahataw po. Ang dami kong dalang pain. Diba? Lumagapak ako din ng highway, dami kong dalang pain. Alam mo, di ko inasikaso sarili ko eh.
Kung may dugo na ba, ang dami na ba? Hindi ko alam, dami na palang tumutulong dugo dito. Hindi ko alam kung may butas na. Ang inuuna kong inisip, pain. Pain, baka mawala. Di ba? Sobrang hirap. Kaya sabi ko talaga, pag buhay ang tinaya mo dito, buhay din ang papaguhin sa'yo. Maniwala ka sa akin. Kung hindi ako nagtuloy-tuloy ngayon, siguro di mo ako makikita ngayon dito. Linaw